Hack Story presents. OMG! Darling, is that the new La Dame de Jamont necklace? It's cute. Nakita ko rin yan last week. I was tempted, but I thought it was a bit common. Parang every other girl in BGC will be wearing it. At least, I can afford it. Hindi ko kailangan maghintay ng sale. Or worst, umasa sa bigay ng matatandang businessman. I get what I want when I want it. Really? That's not what I heard. Ang balita ko, you have to sing for your supper. Ika nga, and lately, mukhang may bago nang kumakanta for Brian Bacalso. I saw him last night at the Peak. He was with, she was definitely younger and prettier. Don't you dare talk about Brian. Bitter ka lang kasi kahit kailan. Hindi ka niya pinapansin. You're past your prime, darling. A classic handbag that's already out of season. Ako, I am the latest model. Limited edition. A limited edition that's about to be replaced. Ang mga laruan, Maricar, pinagsasawaan, lalo na kung magastos at maingay. How dare you call me a toy? If the shoe fits, wear it. Or in your case, if the diamond color fits, bark. Wala kang karapatan. Look at you! Retokada, mula ulo hanggang paa. Ang tapang mong sabihin sa akin. Ang mukha mo, hinulma ng mga surgeon. At least, my surgeon is world class. Ang ugali mo? Saan galing yan? Sa putik? Oh, I'm sorry. I forgot. Doon ka nga pala nanggaling. You can take the girl out of the slums, but you can't take the slums out of the girl. Dala ng galit, sinadyang iangat ni Maricara ang kanyang kamay at tinabig ang wine glass na nasa tabi niya. Tumalsik ang mamahaling red wine at direktang bumuhos sa puting damit ni Tiffany. My dress! This is a vintage Dior! Are you crazy? Oops, sorry. Nadulas ang kamay ko. Parang kasing dulas ng dila mo. Ma'am, are you okay? Oh my gosh, Ma'am Tiffany. Wika ni Leo. Do I look okay to you? This woman intentionally spilled her wine on me! Sabi ni Tiffany. Excuse me? Kasalanan mo to. Kung hindi ka daldal ng daldal, di sana hindi ako nagulat. At ikaw naman, ang bagal-bagal mong kumilos. Nasaan ka ba kanina pa? Kung kinuha mo na sana tong baso, di hindi natapon. Useless. Sigaw ni Maricar sa waiter. Pasensya na po, Ma'am Maricar. Kukuha po ako ng panlinis. Sagot naman ni Leo. Don't bother! This is ruined! I want to speak to your manager. Now! Utos ni Tiffany. Good! Tawagin mo ang manager mo. I want to file a complaint against this woman for harassing me. At isasama ko na rin sa reklamo ang kapabayaan mo sa trabaho. Wika ni Maricara. Sige po, ma'am. Tatawagin ko po si Mr. Reyes. Sabi ni Leo. You are unbelievable, Maricar. A desperate, pathetic social climber! At ikaw, isang desperada at laos na matandang naghahabol pa rin sa atensyon ng mga mayayaman. We'll see kung sino ang pagtatawanan sa huli. Talaga. At sisiguraduhin kong hindi ako yun. Good luck with that. Mukhang paubos na ang swerte mo. Kung manahimik ka na, baka hindi lang wine ang matapon sa'yo sa susunod. Is that a threat? How very low class of you. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Oh, I think I do. You're capable of making a scene. And that's about it. Wala kang tunay na kapangyarihan, Maricar. You're just a parasite. Shut up! Shut your mouth! Nanginig sa galit si Maricar. Ang bawat salita ni Tiffany ay parang isang karayom na tumutusok sa pinakatago-tago niyang insecurity.
Ang buong restaurant na kanina'y may mahinang bulungan lamang, ngayon ay nababalot na ng katahimikan. Lahat ng mata ay nasa kanilang dalawa. Nakita ni Maricar ang mga mapanuring tingin ng ibang mga parokyano, ang mga pagpipigil ng tawa, ang umiiling sa pagkadismaya. Sa isang iglap, pakiramdam niya ay siyang sentro ng lahat ng atensyon. Dumating sa restaurant ang manager, isang lalaking mid-40s, kalmado ang kanyang mukha, sanay sa mga ganitong eksena. Good evening, Ma'am Tiffany, Ma'am Maricar. I'm Mr. Reyes, the manager. Leo informed me about the situation. Ano po bang problema? Wika ni Mr. Reyes. The problem, Mr. Reyes, is my vintage Dior dress is now ruined with red wine. Thanks to this woman. Wika ni Tiffany. It was an accident. At siyang nauna. She was provoking me. Wika naman ni Maricar. Tiningnan ni Mr. Reyes ang basang damit ni Tiffany at ang basag na wine sa sahig. Tumango siya ng dahan-dahan. Ang kanyang desisyon ay tila nabuo na sa kanyang isip. I understand, Ma'am Tiffany. Please accept our sincerest apologies for this incident. Huwag po kayong mag-alala. The restaurant will cover all the expenses for the professional cleaning of your dress. At kung hindi na po talaga maaalis ang mantsa, we are prepared to compensate you for its full value. Paliwanag ni Mr. Reyes. Nakangiti si Tiffany. Malinaw na sa kanya na pumanig ang manager. Para kay Maricar, isa itong malaking sampal sa kanyang mukha. What? What about me? Ako ang biktima dito. Ako ang inatake niya ng mga salita. Reklamo ni Maricar. Ma'am Maricar, we pride ourselves on maintaining a serene and respectful environment for all of our guests. While I cannot comment for your private conversation, I must address the disturbance. Sabi ni Mr. Reyes. Disturbance? Sinisisi mo ba ako? Hindi mo ba ako kilala? Baka gusto mong malaman kung sino si Brian Bacalso. One call. Just one call from him. And this pathetic restaurant will be a parking lot by next week. Banta naman ni Maricar. Hindi natinag si Mr. Reyes. Ngumiti lamang ito ng pilit. We are well aware of who Mr. Bacalso is, ma'am. But our policies apply to everyone. I must ask you to please settle your bill. Perhaps it's best if you continue this discussion elsewhere. Sabi ni Mr. Reyes. Yun ang huling salita na kanilang narinig. Pakiramdam niya ay ipinahiya siya, binastos at minaliit sa harap ng kanyang mortal na kaaway. Tumayo siya ng padabog, kinuha ang kanyang Hermes bag at inihagis ang kanyang black card sa mesa. Fine! Keep the chains. Hindi ako magtatagal sa isang lugar na hindi marunong kumilala ng mga importanteng tao. Manigas kayo dyan. Buong puwersa siyang naglakad, palabas ng restaurant. Iniwan ang mga nagulat na mga tao at ang matagumpay na si Tiffany. Habang naglalakad siya, patungo sa kanyang kotse, hindi kahihiyan ang nararamdaman niya kung hindi isang nag-aalab na galit, isang pangangailangan ng patunay sa lahat na hindi siya isang laruan lang. Siya ang magiging reyna at sisimulan niya na ito ngayon. Pagkasakay niya sa kanyang sasakyan, galit niyang sinabi sa driver, "Sa airport, now!" Samantalang sa opisina ni Fernando Damana ay nasa pinakatuktok ng Damana Tower, isang gusali na tila ba humahalik na sa mga ulap. Sa loob ay may malawak at tanawang buong Metro Manila mula sa bintana. Pumasok si Mandy ng dahan-dahan. Naabutan niyang nakatayo ang kanyang ama. Nakatalikod at nakatingin sa syudad sa ibaba. Nandiyan ka na pala, anak. I was just looking at the flight manifest for this week. May biyahe ka pala papuntang Cebu sa Biyernes. Yes, Dad. May imimit lang po ako na bagong suppliers for our in-flight catering. Good, good. I already told my pilot to prepare the jet.
You can leave anytime you want on Friday morning. Lumapit si Mandy sa mesa ng kanyang ama. Ito na ang sandali na matagal niya nang pinaghandaan. Actually, Dad, I already booked a flight commercial. Dahan-dahang humarap si Fernando na wala ngiti sa kanyang mukha at napalitan ito ng isang seryosong ekspresyon. You what? I-cancel mo yan. You're not flying commercial, Mandy. Pinag-usapan na natin to. Dad, please. It's just a 1-hour flight to Cebu. Isa yun sa mga eroplano natin. Ano bang pinagkaiba? Ang pinagkaiba ay ang seguridad mo. Sa private jet, kontrolado natin ang lahat. The pilot, the crew, the ground staff. At sa commercial flight, you're surrounded by hundreds of strangers. It's an unnecessary risk. Risk? Dad, I'm 26 years old. Hindi na ako bata. Gusto ko lang maranasan kung paano maging normal na pasahero. Gusto kong malaman kung ano ang nararanasan ng mga customer natin. Hindi ka normal na pasahero, anak. You are my daughter. You are a demana. At kasama ng pangalan na yan, ang panganib. You know that. Pero hanggang kailan ako mabubuhay sa takot? May private car, private jet, private security. Pakiramdam ko, hindi ako humihinga. I need this, Dad. For myself. Naningkit ang mga mata ni Fernando. Ang kanyang boses ay bumaba, puno ng isang mabigat na alaala. Huminga? Mandy, do you remember when you were 10 years old? Natigilan si Mandy. Alam niya kung saan patungo ang usapang ito. Dad, don't. Naaalala mo ba? Ang 2 linggo na halos hindi ako makatulog. Hindi makakain. Hindi makapag-isip. Ang bawat tunog ng telepono. Akala ko yun na. The fear I felt, anak. Hindi ko na kayang maramdaman yun ulit. Bumalik sa isip ni Mandy ang malabong alaala, ang takot, ang dilim at ang boses ng kanyang ama na umiiyak habang nangangako na hindi na kailanman hahayaang may mangyaring masama sa kanya ulit. Naintindihan ko, Dad. At hindi ko makakalimutan ang ginawa niyo para sa akin. Pero, hindi ako pwedeng maging bilanggo ng nakaraan habang buhay. That was 16 years ago. Para sa akin, parang kahapon lang yan nangyari. I will not put you in danger. That's final. Huminga ng malalim si Mandy. Sinubukan niyang isang huling argumento. Isang argumentong alam niyang maiintindihan ng kanyang ama bilang isang negosyante. Okay, let's talk about this as a businessman. Paano ko matutulungang palaguin ang airline na to kung hindi ko man lang alam kung anong pakiramdam na maging isang pasahero? Paano ko malalaman kung anong kailangan na mai-improve kung hindi ko mismo nararanasan, Dad? The good, the bad, and the ugly. I need to see it for myself. Dad, hindi mula sa report ng mga empleyado. Para sa akin ito at para sa kumpanya. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Fernando ang kanyang anak. Nakita niyang hindi lang ang pagre-rebelde, kung hindi ang determinasyon at ang pagnanais nitong maging parte talaga ng kanilang pinaghirapan. Nakita niyang isang lider na gustong matuto mula sa baba. Dahan-dahang tumango si Fernando, isang senyales ng pagsuko. Fine. Pero sa isang kondisyon. Nabuhayan ng loob si Mandy. Anything, Dad. You will take 2 security personnel with you. Hindi sila magpapakilala. Magpapanggap silang ordinaryong pasahero. 1 in business class with you and 1 in economy. Non-negotiable. Deal. Thank you, Dad. Thank you. Nakangiting lumapit si Mandy at niyakap ang kanyang ama. Niyakap siya pabalik ni Fernando ng mahigpit na para bang ayaw na siya nitong pakawalan. Just be careful, anak.
Please, call me before you take off. And call me as soon as you land. I will. I promise. Umalis si Mandy sa opisina na may magaan na pakiramdam. Pagdating sa kanyang kwarto, umupo siya sa harap ng kanyang laptop. Tiningnan ng kanyang booking confirmation. Isang simpleng ticket sa business class. Para sa iba, isa lang itong flight itinerary. Pero para sa kanya, ito na ang kanyang ticket sa kalayaan. Kahit sa loob lang ng isang oras, isang maliit na tagumpay ang hindi niya alam ang inaasam niyang normal na biyahe ang magiging simula ng isang magulo at susubok sa lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang ama. Ang penthouse unit na tinitirhan ni Maricar ay regalong mula kay Brian. Bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan, ngunit para kay Maricar, ang lahat ng ito ay kulang. Kanina pa siya pabalik-balik ng lakad sa sala, nakabihis ng isang eleganteng pulang bestida at bawat minuto ay tinitingnan ng kanyang relo. Halos isang oras nang late si Brian. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Brian Bacalso, isang lalaking nasa 50s na, matikas pa rin at may otoridad sa bawat kilos. "You're late!" May tinapos lang na meeting. You know how it is. Lumapit siya kay Maricar at binigyan ito ng isang mabilis na halik sa pisngi. Walang apology, walang paliwanag. Para sa kanya, sapat na ang kanyang presensya. "I was waiting! Naghanda pa naman ako ng dinner." I already ate. But I brought you something better than dinner. May kinuha siyang isang maliit at patag na kahon mula sa bulsa ng kanyang coat. Ang tatak pa lang ay isang kilalang French jewelry brand. Ito ay sapat na para mawalang inis ni Maricar. Iniabot ito ni Brian sa kanya. Dahan-dahang binuksan ni Maricar ang kahon. Sa loob, sa ibabaw ng itim na velvet, may nakalatag na isang kumikinang na kwintas, ang La Dame de Diamant, ang mismong kwintas na sentro ng away nila ni Tiffany kanina. "Brian, it's beautiful." I know. Turn around. Tumalikod si Maricar at itinaas ang kanyang buhok. Isinuot ni Brian ang kwintas sa kanya. Ang malamig na diamante ay dumampi sa kanyang balat. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Pakiramdam niya, lalo siyang gumanda at umangat. It looks good on you. Almost as if you were born to wear it. Almost. Ang huling salita ay sinabi ng mahina, halos pabulong. Pero sapat na para marinig ni Maricar. Isang maliit na paalala sa kanyang pinanggalingan. Isang patikim ng papuri na may kasamang lason. Ngumiti lang si Maricar. Pilit na itinago ang kirot na dala ng komento. "Thank you, Brian. I love it." You deserve it. You've been a good girl. Ang mga salitang yon, "good girl," ay nagtula kay Maricar para sabihin ang matagal niya nang gustong sabihin. Humarap siya kay Brian. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "Brian, hanggang kailan ba tayo ganito?" What do you mean? We're fine, aren't we? "No, we're not. Pagod na akong maging good girl. Pagod na akong magtago. Pagod na akong maging sekreto. Kailan mo ba ako ipagmamalaki sa lahat? Kailan mo hihiwalayan ang asawa mo?" Bumuntong hininga si Brian at lumayo ng konti. Tila ba naiirita sa usapan. Maricar, pinag-usapan na natin to, di ba? It's complicated. Lagi nilang complicated. Laging may business deal. Laging may kailangang ayusin ng pamilya niya. Paano naman ako? Ako na laging naghihintay dito. Na para bang isa ko sa mga investment mo na itinatago mo sa publiko. Nagsimulang mamasa ang mata ni Maricar. Ito na ang kanyang pinakamalakas na sandata. "Mahal mo ba talaga ako, Brian? O isa lang talaga ako sa mga laruan mo? Kapag pinagsawaan mo na, itatapon mo na lang." Lumapit si Brian. Hinawakan ang mukha ni Maricar. Don't say that.
You know that's not true. Then prove it. Panindigan mo ko. I want to be Mrs. Bacalso. I want to have your name. I want the whole world to know that I am yours and you are mine. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Brian si Maricar na parabang tinitimbang ang kanyang mga salita. Sa wakas, isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Okay. Natigilan si Maricar. Anong okay? Okay. Tama ka. It's time. Pagod na rin ako. Kakausapin ko na ang mga abogado ko this week. I will file for divorce. I'll leave her. Hindi makapaniwala si Maricar sa kanyang narinig. Ang mga salitang matagal niya nang pinapangarap ay sa wakas, binitawan na ni Brian. Totoo ba yan, Brian? You mean it? Yes. It will be you and me. Okay? Masaya ka na? Isang malaking ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricar. Niyakap niya si Brian ng mahigpit. Ang kanyang puso ay umaapaw sa tagumpay. Yes, I'm happy. Brian, this is the best day of my life. Hinalikan niya si Brian ng paulit-ulit. Eto na yon, ang katapusan ng kanyang paghihintay, ang simula ng kanyang paghahari. Good. So, anong plano mo bukas? I heard you have a flight to Cebu. Yes, for a quick getaway. At isusuot ko itong kwintas. Gusto ko makita ito ng lahat. Ngumiti lang si Brian. Kinuha ang kanyang telepono at nagsimulang mag-type. Ang atensyon niya ay madali nang naiba. Ngunit para kay Maricar, wala na siyang pakialam. Nakuha niya na ang kanyang gusto. Matapos ay umalis na si Brian. Humarap siya sa salamin. Hinaplos niya ang kwintas sa kanyang liig. Hindi na ito isang alahas. Isa itong korona. Isang simbolo na sa wakas. Pagkatapos ng lahat ng kanyang sakripisyo, siya ang nanalo. Siya na ang magiging reyna. Ang opisyal na ginang Bacalso. Dala ng pakiramdam ito. Ang pakiramdam na hindi siya maghagapi. Masaya siyang inihanda ang kanyang mga gamit para sa biyahe niya kinabukasan. Malayo sa magulong mundo ni Maricar, sa sentro ng Makati Central Business District, naroon ang kaharian ng mga Valderrama. Ang Valderrama Holdings Incorporated Headquarters ay umuukupa mula sa ikasampung palapag ng isang skyscraper. Sa loob ng boardroom, nakaupo sa dulong isang mahabang mesa si Jacinta Bacalso, ang legal wife ni Brian. Kasama niya ang kanyang amang si Don Rafael Valderrama at matagal na nilang abogado si Attorney De Leon. So, we are in agreement. We will not accept their counter-offer. The initial valuation stands. If they want our shares, they pay our price, not a peso less. Masusunod po, Mamasita. I will inform their legal team immediately. Napakagaling na inyong analysis sa kanilang financial statements. Of course, she is my daughter, a true Valderrama. Ngumiti lang naman ng bahagya si Jacinta. Thank you, Attorney De Leon. That will be all for today regarding that matter. Nagsimula ng magligpit ng gamit ang abogado nang magsalitang muli si Don Rafael. Attorney De Leon, please stay. Meron pa tayong isang bagay na kailangan pag-usapan. Something more personal. Muling umupo ang abogado at inilabas ang isang hiwalay na folder. Tumingin si Don Rafael sa kanyang anak. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Jacinta, anak, may mga nakakarating na namang balita sa akin. Mga bulong-bulungan sa country club, sa mga business gatherings, tungkol na naman kay Brian. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Jacinta. Kalmado niyang sinalubong ang tingin ng kanyang ama.
I know, Dad. Narinig ko lang bulong-bulungan na yan. Bulong-bulungan. Anak, they are shouting. Nakakabingi na. That man continues to disrespect you. And by extension, our family. Hanggang kailan mo pagtitiisan yan? Just give me the word, and I will crush him. I will crush his company. And start a corporate war based on what? Chismis? Señora Jacinta, with all due respect to your father, he is right. We have been monitoring Mr. Bacalso's activities for months now. We have names, dates, locations. We have enough to file for annulment on the grounds of adultery. Wika ni Atty. De Leon. Binuklat ni Atty. De Leon ang folder. Nagpapakita ng mga litrato na malabo ang kuha mula sa malayo. Tiningnan ito ni Jacinta nang walang emosyon. This is not enough, attorney. Malabong mga larawang ito. Na pumapasok siya sa isang hotel. Pwede niyang sabihin, business meeting. Ang mga pangalan, pwede niyang sabihin mga kliyente. I will not go to war with this circumstantial evidence. Hindi ako lalaban ng walang kasiguraduhan. But your dignity, the Valderrama name. It is precisely because of the Valderrama name that I am being careful, Dad. Hindi tayo basta-basta kumikilos. We don't act on emotion. We act on strategy. Tumingin siya sa kanilang abogado. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Attorney De Leon, anong nakasad sa prenuptial agreement namin tungkol sa infidelity? Meron pong morality clause. If adultery is proven with undeniable evidence like clear photos, videos, or a child born out of wedlock, Mr. Bacalso forfeits his claim on all conjugal properties and any shares he acquired in Valderrama Holdings during the marriage. Isang halos hindi mahalata na ngiti ang sumilay sa labi ni Jacinta. Exactly. Undeniable evidence. Hindi chismis. Hindi malabong litrato. Kailangan ko ng isang bagay na kahit ang pinakamagaling na abogado, hindi maitatanggi. Kailangan ko ng isang pagkakamali niya na malinaw at nakakahiya. So, you will just wait? Habang siya, nagpapakasaya kasama ng kung sino-sino babae? I am not just waiting, Dad. I am preparing. A predator does not attack when it is merely hungry. It attacks when the prey is vulnerable and cornered. Brian is arrogant. He feels untouchable. And soon, that arrogance will make him careless. Tumayo si Jacinta at lumapit sa malaking bintana. Tinanaw ang mga gusali sa paligid. Hindi ko papayagan ng lalaking yun na kutsain ang pamilya ko. Hindi ako papayag na ang pangalan natin madungisan sa isang magulong divorce. Kapag kumilos ako, sisiguraduhin kong malinis ang laban. At sisiguraduhin kong walang matitira sa kanya. At kung sino man ang babaeng kasama niya. Nagkatinginan si Don Rafael at Atty. De Leon. Nakita nila ang determinasyon sa likod ng kalmadong pananalita ni Jacinta. Hindi ito ang salita ng isang asawang nasasaktan. Ito ang salita ng isang reyna na naghahanda para sa digmaan. Tahimik siyang naghihintay. Isang reyna sa kanyang chessboard. Alam na alam sa laro ng kapangyarihan. Ang isang maling galaw ng kalaban ay sapat na para sa isang checkmate. Kailangan niya lang ng isang pagkakamali. Isang malaki at bulgarang pagkakamali. Kinabukasan, ang Ninoy Aquino International Airport ay abala gaya ng dati. Isang sedan ang huminto sa departure area. Bumaba mula rito si Mandy, nakasuot ng maong na pantalon, puting t-shirt at isang baseball cap. Siya na mismong nagbitbit ng kanyang maliit na maleta. Sa malayo,
Dalawang lalaking mukhang ordinaryong biyahero ang tahimik na nagmamasid. Ito ay ang security na ipinadala ng kanyang ama. Samantala, sa isang briefing room sa kabilang bahagi ng airport, pinupulsohan ni Tasha ang head flight attendant, ang kanyang team. Okay, team. Flight 5J851 Manila to Cebu. Full flight tayo ngayon. So I expect everyone to be fast and efficient. Walang tatamad-tamad. Domel, this is your first flight out of probation, tama? Nanginig na tumango ang binatang si Domel. Halata ang kanyang kaba. Yes, Ma'am Tasha. Opo, gagalingan ko po. Siniko siya ng bahagya ng katabing si Chloe, isang masayahing flight attendant na may hawak pang telepono. Relax ka lang, Domel. Ang sikreto dyan, ngiti lang. Lalo na pag may mga pasaherong mukhang mayaman at mataray. Sila yung mga jackpot. Isang reklamo lang nila sa'yo o isang papuri, pwede kang mag-viral sa TikTok. Bulong ni Chloe. Chloe, anong TikTok? Itago mo na yung telepono mo. This is a job, not content creation. Maliwanag? Okay, team. Let's go. Time to board. Ilang minuto ang lumipas. Isang makintab na itim na luxury SUV ang humarurot at huminto sa mismong tapat ng entrance. Agad na bumaba ang driver para buksan ang pinto. Unang lumabas ang isang stiletto heels na sinundan ng isang babaeng tila rumarampa sa isang fashion show, si Maricar Venea. Suot ang kanyang designer outfit, malaking sunglasses, at ang kumikinang na L'Homme de Diamant na kwintas. Hindi man lang niya ito tiningnan ang driver at nagmamadaling kunin ang tatlo niyang Louis Vuitton na maleta mula sa likod. Isang airport porter ang sumalupong sa kanya. Sa loob ng free departure area, abala ang lahat. Sa isang sulok, tahimik na nagbabasa ng libro si Mandy. Sa priority lane, walang pasensyang naghintay si Maricar. Umiirap sa bawat pamilyang dumadaan. At sa isang tabi, ang vlogger na si Tito Dex ay inaayos ang kanyang maliit na kamera. Okay mga kalakwatso, your favorite, Tito Dex is back! Pupunta tayo ng Cebu para tikman ang the best lechon in the world. At syempre, baka may makita tayong chika on board. Kailangan na nating umabot ng 1 million subscribers. Kaya Lord, bigyan niyo po ako ng isang viral moment. Please lang! Nagsimula na ang boarding. Unang tinawag ang mga pasahero sa business class. Bilang isa sa mga nauna, naglakad si Maricar papasok ng eroplano. Ang bawat hakbang niya sa aisle ay may kasamang pagmamataas. Tinitingnan ang bawat sulok ng cabin na parabang siya ang may-ari nito. Nakita niya ang kanyang upuan. 1A, ang pinakaunahan. Ngunit bago pa siya umupo, iniabot niya ang kanyang tingin sa kabuuan ng business class. At doon, nahagip ng kanyang mata ang isang babaeng nakaupo sa tabi ng bintana. Isang babaeng nakasuot ng simpleng t-shirt at baseball cap, isang tipo ng babae na hindi niya kailanman papansinin sa kalsada, si Mandy. Napakunot ang noo ni Maricar. Tiningnan niya si Mandy mula ulo hanggang paa. Imposible, sabi niya sa kanyang isip. Paano ang isang katulad niya ay nakapasok dito? Sa lahat ng lugar, sa business class pa. Sa paningin ni Maricar, ang isang mamahaling upuan sa eroplano ay isang trono at ang mga trono kagaya nito ay hindi pwedeng may nakaupong pulupi. Nakatayo sa gitna ng aisle si Maricar. Ang kanyang mga mata ay napako kay Wendy na parabang nakakita siya ng isang ipis sa isang mamahaling cake. Sa kanyang isip, ang eksenang ito ay isang insulto. Paano nagkaroon ng lakas ng loob ang isang babaeng mukhang katulong na umupo sa teritoryo ng mga reyna? Imposible, siguradong may pagkakamali at sisiguraduhin niyang maitatama ito. Itinaas niya ang kanyang kamay, ibinagayway ito sa ere na parabang nagpapatawag ng alipin. Agad na lumapit si Tash, ang head flight attendant na may isang pilit na ngiti, propesyonal na ngiti. Yes, Mom.
How may I help you? Ibinaba ni Maricar ang kanyang boses sa isang malakas na bulong, sapat na para marinig ng mga katabing pasahero. Miss, pakicheck nga ang ticket ng babaeng yan. Itinuro niya ang walang pakundangang si Mandy na nooy nagulat at napatigil sa pagtingin sa labas ng bintana. Is there a problem, Mom? Yes, mukhang may problema. Obvious naman, diba? Baka naligaw siya ng upuan. This is a business class. Sigurado akong sa likod ng pwesto niya. You know, with the others. Sa huling dalawang salita, ay binitawan niya na may kasamang pandidiri. Napansin ni Tash na ang ilang pasahero ay nagsisimula ng makinig. Kailangan niyang ayusin ito ng mabilis at tahimik bilang pagsunod sa protocol. At para na rin matapos ng issue, lumapit siya kay Mandy. Ma'am, good morning po. Pasensya na sa abala. Pwede ko po bang makita sandali ang inyong boarding pass? Nagulat si Mandy sa biglaang atensyon pero nanatili siyang kalmado. Ito pala ang pakiramdam na maging normal, ang mapagkamalan. Kinuha niyang kanyang boarding pass mula sa loob ng bulsa at iniabot ito kay Tash nang walang salita. Sa isip ni Mandy, naroon ang bahagyang pagkadismaya. Ang inaasam niyang tahimik at normal na karanasan ay mukhang hindi mangyayari. Sinuri ni Tash ang boarding pass. Nakasulat dito, Mandy Dimana, Seat 2A. Tiningnan niya ang numero ng upuan ni Mandy. Tama. Tiningnan niya ulit ang pangalan. Sa isip niya ay tunog pamilyar ang pangalan pero hindi niya maalala kung saan narinig. Ibinalik niya ang pass kay Mandy. Thank you, Mom. Everything is in order. Humarap siya kay Maricar, umaasang matatapos na ang gulo. Ma'am, the passenger's ticket is valid po. Nasa tamang upuan po siya. Ang sagot na ito ay hindi tinanggap ni Maricar. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa tiket. Tungkol ito sa kung sino ang karapat-dapat. Valid? Sigurado ka? Baka naman peke yan. O baka naman may glitch sa system ninyo. Look at her! Inilakas niya pa ang kanyang boses at ngayon halos lahat ng nasa business class ay nakatingin sa kanila. Ang isang lalaking nagbabasa ng dyaryo ay ibinaba ito. Sa likurang bahagi ng business class, si Tito Dex na abala sa pag-aayos ng kanyang kamera ay napalingon. Nakita niya ang eksena at dahan-dahang itinutok ang kanyang kamera na nagkukunwaring kinukunan ang labas ng bintana. Mukha bang kaya niyang i-afford ang business class ticket? Baka ninakaw niya yan? O baka naman isa siya sa mga empleyado ninyo na umabuso sa employee benefits? Dito na naramdaman ni Tasha na kailangan niyang maging matatag. Ngumiti pa rin siya, ngunit ang kanyang boses ay meron ng bahid ng otoridad. Ma'am, I have personally verified her ticket and our system shows no issues. I must ask you to please take your seat now. Malapit na nating isara ang cabin doors para sa ating departure. Ang pagtanggi ni Tasha na sundin ang gusto niya ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Ang mukha ni Maricar ay namula sa galit. Papaanong nangyari na ang isang simpleng flight attendant ang kumontra sa kanya? Siya na malapit ng maging Mrs. Bacalso. Tiningnan niya si Tasha mula ulo hanggang paa. So, kinakampihan mo siya? Ganyan ba ang training sa inyo? Mas kinakampihan niyo ang isang basura kesa sa inyong premium passenger? Do you have any idea who I am? Sino sa tingin mo nagpapasweldo sa'yo? Natigilan si Tasha sa direktang tanong ni Maricar. Bilang isang veteranang flight attendant, sanay na siya sa iba't ibang uri ng pasahero. Ngunit ang ganitong klase ng kayabangan ay bihira. Huminga siya ng malalim at sinubukang muli ang isang kalmadong sagot. Ma'am, ang sweldo po namin ay galing sa kumpanya at ang utos sa amin ay tratuhin ang lahat ng pasahero ng pantay-pantay. Pakiusap po, umupo na kayo sa inyong silya. Handa na po tayo sa paglipad. Isang malakas at mapang-insultong tawa ang pinakawala ni Maricar.
Ang tunog nito ay tila kutsilyong humiwa sa katahimikan ng cabin. The company? Darling, let me educate you about the company. Lumapit siya ng isang hakbang kay Tasha. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo. Baka gusto mo lang naman i-google ang pangalan ni Brian Bacalso. Siyang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya dito sa bansa. Ang kumpanyang yun, isa sa pinakamalaking corporate client ng airline na to. So in a way, yes, he pays your salary. At ayaw na ayaw nilang nababasto sa mga taong malapit sa kanya. Ang bawat salita ay may diin at puno ng pagbabanta. Ramdam ni Tasha ang panganib. Ang kanyang profesional na ngiti ay nagsimulang maglaho. Napalitan ng bahagyang pag-aalala. Sa may gallery, napasinghap si Chloe. Si Domel naman ay nakatayo sa likod ni Tasha at namumutla. Ito ang bangungot ng bawat baguhang flight attendant. Isang tawag ko lang sa kanya ngayon. And I will make sure na bukas, hindi ka lang tanggal sa trabaho. Blacklisted ka pa sa buong airline industry sa Pilipinas. Gusto mo bang subukan ako? Katahimikan ang naging tugon ni Tasha. Kahit ang ibang pasahero ay hindi nagkukunwaring hindi nakikinig. Si Maricar, sa oras na yon, ay feel ang pagiging angat sa iba. Sa gitna ng tensyon, isang kalmadong boses ang bumasag sa katahimikan. Miss, tama na po. Lahat ay napalingon kay Mandy. Dahan-dahan siyang tumayo. Nakita niyang takot sa mga mata ni Domel at ang pagkataranta sa mukha ni Tasha. Hindi na niya kailangang manahimik lang habang may ibang taong nadadamay. Hinarap niya si Maricara. Valid po ang ticket ko. Ginagawa lang po nila ang trabaho nila. Please, maupo na po kayo. Gulat na napatingin si Maricar kay Mandy. Tila hindi siya makapaniwala na ang basurang kanina pa niya tinatapak-tapakan ay may lakas ng loob na magsalita. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Aba, nagsalita na ang pulubi. At sino ka para sabihin sa akin yan? Lumapit siya kay Mandy. Iniwan si Tasha sa kanyang likuran. Ang kanyang buong atensyon ay na kay Mandy na. How brave of you! Pinagtatanggol mo sila? Magkano bang ibinayad nila sa'yo para maging alalay ka nila? O baka naman kasabot ka ng sindikato ng mga peking ticket at nabisto kita, kaya ka nagkakaganyan. Ang mga akusasyon ni Maricar ay naging mas masakit at walang basihan. Ang kanyang galit ay naghahanap na lang ng mapagbubuntunan. Sabihin mo, magkano ang halaga mo para makaupo dito? Sigurado akong mas mahal pa ang sapatos ko kaysa sa buong pagkatao mo. Sa kabilang banda, si Tito Dex ay halos hindi na makahinga sa kanyang kinaupuan. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang drama, ang sigawan, ang viral moment na ipinagdasal niya. Maingat niyang iwinasiwas ang kanyang kamera. Siniguradong kuha ang bawat anggulo at ang galit na mukha ni Maricar, ang kalmadong anyo ni Mandy at ang mga natatakot na cabin crew. Para kay Tito Dex, hindi niya alam kung sino ang mga babaeng ito. Ngunit sigurado siyang ang video na ito ang babago sa kanyang karir bilang isang vlogger. Nakatayo si Tasha, hindi alam kung anong gagawin. Ang sitwasyon ay lumalala mula sa isang simpleng reklamo tungo sa direktang pagbabanta at personal na atake. Ang de-escalation training nila ay wala nang silbi dito. Si Maricar ay isang bombang sumabog na. Muling bumaling si Maricar kay Tasha. Ang kanyang daliri ay nakaturo na ngayon kay Mandy. Hindi ako uupo hanggat hindi nyo inaalis ang basurang yan sa cabin na ito. Alisin nyo yan! Or I swear, lahat kayo mawawala ng trabaho bago pa man lumipad ang eroplanong ito! Ang ultimatum ni Maricar ay parang bombang sumabog sa loob ng cabin. Ang kanyang mga salita ay nananatiling nakabitin sa ere, mabigat at puno ng pagbabanta. Si Tasha, na siyang direktang pinatutungkulan,
ay nakaramdam ng panunuyo ng kanyang lalamunan. Sa isang mabilis na kilos, hinila niya si Domel at Chloe papasok sa gallery at isinara ang kurtina. Ang muffled na tunog ng mga nagbubulungang pasahero sa labas ay nagsisilbing paalala ng sitwasyon. Kailangan nilang harapin si Domel, hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ma'am Tasha, anong gagawin natin? Narinig niyo yun, di ba? Brian Bacalso. Siya yung may-ari ng B Telco. Pambihira. Kayang-kaya niya tayong tanggalin sa isang pitik lang. Kalma ka nga, Domel, para kang matatai dyan eh. Ang isipin natin yung protocol. Anong protocol? Wala nang protocol kapag si Brian Bacalso ng kalaban mo. Ma'am Tasha, baka pwede nating pakiusapan na lang yung babae. Yung si Ma'am Mindy, sabihan natin kung pwede siyang lumipat na lang ng upuan doon sa likod para matapos na yung gulo. Tiningnan siya ni Chloe na para bang nababaliw na siya. Ano ka ba? Sira ka ba? Valid yung ticket ng babae. Siya ang biktima dito. Kung palilipatin natin siya, o di para na rin nating sinabi na tama yung bruhang Maricar. Baka tayo pang idemanda nung isa. At saka, kapag nalaman niya ng management, tanggal pa rin tayo sa trabaho for mishandling the situation. So ano, hahayaan na lang natin na matanggal tayo dahil sa isang pasahero? First flight ko pa naman to. Pagkatapos ng probation ko, ayokong bumalik sa pagiging call center agent. Si Tasha ay nakasandal sa counter, nakapikit at minamasahe ang kanyang sintido. 10 taon na siya sa industriyang ito. Nakakita na siya ng mga lasing, ng mga arugante at ng mga reklamador. Pero ngayon lang siya nakaharap ng isang direktang banta ng may pangalan at kapangyarihan sa likod nito. Tumigil kayong dalawa. Agad siyang natahimik, ganun din sina Domel at Chloe. Ang boses ni Tasha ay kalmado, ngunit may bigat. Domel, I understand your fear. Pero hindi natin pwedeng pakiusapan ng isang nagbayad na pasahero na umalis sa upuan niya dahil lang sa nagwawala ang isa pa. This is against every rule we have at labag yan sa konsensya ko. Humarap siya kay Chloe. At tama ka, Chloe. Kung susundin natin ang gusto ni Maricar, we are opening the airline to potential lawsuit. At higit sa lahat, we are failing our primary duty to ensure the safety and comfort of all passengers, not just the loud ones. So, anong gagawin natin, Ma'am Tasha? Hahayaan na lang natin siyang mag-iskandalo doon? Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa gallery. Tinitimbang ni Tasha ang dalawang pagpipilian sa kanyang isip. Parehong may panganib, parehong posibleng katapusan ng kanyang karir. Ang unang pagpipilian, sundin si Maricar, paalisin si Mandy. Mawawalang gulo sa ngayon at marahil ay mailigtas ang kanilang mga trabaho. Ngunit habang buhay niyang dadalhin sa konsensya na nagpaapi siya ng isang inosenteng tao. Ang pangalawang pagpipilian, panindigan ng tama. Protektahan si Mandy, harapin ang galit ni Maricar at ang posibleng tawag mula kay Brian Bacalso. Panganib sa kanilang trabaho, ngunit mananatili sa kanilang integridad. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat ni Tasha ang kanyang mga mata. Meron na siyang desisyon. Hindi tayo susunod sa kanya. We will follow the book. So, anong sasabihin natin sa kanya? Wala na tayong sasabihin sa kanya. This is no longer a simple passenger complaint. She has become an unruly passenger. Nagbanta na siya at patuloy siyang gumagawa ng gulo bago pa man tayo lumipad. This is now a security issue. Kailangan na nating i-escalate ito. Naintindihan agad ni Domel at Chloe ang ibig sabihin ni Tasha. Isang desisyon na hindi nila maaaring bawiin. I-escalate? Kanino po? Hindi sumagot si Tasha. Sa halip, kinuha niyang interphone na direktang nakakunikta sa cockpit. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang boses nang magsalita siya ay matatag at malinaw. Captain Dandan, this is Tasha from the cabin.
We have a situation here. Meron po tayong unruly passenger. Sa loob ng cockpit, ang kapaligiran ay kalmado at profesional. Isang malaking pagkakaiba sa kaguluhan na nangyayari sa cabin. Si Captain Dandan Mijares, isang veteranong piloto na may libu-libong oras ng paglipad ay kasalukuyang nagsasagawa ng kanyang final free flight checks kasama ang kanyang first officer. Biglang umilaw at tumunog ang interphone. Isang pindot lang ay sinagot niya na ito. Cockpit. Dandan speaking. Nakinig siya ng mabuti sa nanginginig na boses ni Tasha sa kabilang linya. Ang kanyang kaninang relaxed na mukha ay unti-unting nagseryoso. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Unruly passenger? Understood. Anong pangalan ng pasahero? Maricar Vinea. Okay. At sino ang pasaherong ginugulo niya? Pakiulit nga, Tasha. May sandaling katahimikan habang pinoproseso niya ang narinig. Mendy Demana. Sige, I got it. Tasha, for now, just try to keep them separated. Huwag ninyo munang kausapin. Kami na ang bahala rito. We'll handle it from here. Ibinaba niya ang telepono at bumaling sa kanyang first officer. May problema tayo sa business class. Isang pasahero ang nagwawala. Anong sabi, Kap? Looks like we have a code 3. Kailangan kong itawag sa operations center. Hold our positions here, on the tarmac. Kinuha ni Captain Dandan ang radyo at itinono ito sa frequency ng kanilang airline operations center, ang nagsisilbing utak ng buong airline. Manila Control. This is flight 5J851, holding short of the runway, requesting to hold the position due to a passenger situation. Ilang sandali lang, isang malinaw na boses ang sumagot mula sa AOC. 5J851. This is airline operations. Go ahead with your report, Captain. Ang boses nito ay boses ni Rico, ang manager on duty ng AOC. Isang abalang lugar na puno ng mga monitor na nagpapakita ng bawat flight ng kumpanya sa buong mundo. Operations. We have a code 3 passenger situation. Unruly passenger, a certain Maricar Vinea, is causing a major disturbance. She is threatening the cabin crew and demanding the offloading of another passenger. Understand, Captain. Standard procedure. Who is the passenger being harassed? We need the name of the incident report. The passenger's name is Mendy. Last name, Demana. Sa loob ng operations center, natigilan si Rico. Ang kanyang mga daliri ay biglang nanikas sa ibabaw ng keyboard. Demana, sa libu-libong apelyedo sa mundo, yun ang isa sa mga apelyedong hindi maaaring basta-basta isulat sa isang incident report. Captain, paki-confirm ng spelling ng apelyido. Delta, India, Mike, Alpha, November, Alpha. Is that correct? That's correct, operations. Demana. Mabilis na nag-type si Rico sa kanyang computer. Lumabas ang passenger manifest, ang flight 5J-851 at naroon nga ito, Mendy A. Demana, seat 2A. Sa tabi ng kanyang pangalan, may isang maliit na pulang bandila na may nakasulat na VVIP-1, ang pinakamataas na posibleng kwalifikasyon, pamilya ng may-ari. Naramdaman ni Rico ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang likod. Ito ay hindi isang simpleng code 3. Ito ay isang category 5 na disaster na naghihintay na mangyari. Captain, stand by. I repeat, stand by. Do not move from your position. Huwag kang gagawa ng kahit anong aksyon hanggat walang utos mula sa akin. I will get back to you. Wika ni Rico na may diin. Agad siyang bumaling sa kanyang mga tauhan.
Get me the live CCTV feed from Gate 5's jet bridge. Now! Habang nagkakagulo ang kanyang mga tauhan, kinuha ni Rico ang isang pulang telepono sa kanyang mesa. Isang teleponong halos hindi niya ginagamit, ang direktang linya sa iisang tao na kailangan niyang makausap. Samantala, sa loob ng isang umaandar na sasakyan sa EDSA, si Fernando de Mana ay kasulukuyang nasa isang video call kasamang kanyang asawang si Yula. Kumusta naman ang baby girl natin? Nag-text na ba sa'yo? Nakaboard na ba siya? Hindi pa, mahal. Kanina pa ako nag-aalala. I should have just forced her to take the private jet. Fernando, relax. She is a grown woman. She needs this. Magiging okay lang siya. Biglang tumunog ang personal na telepono ni Fernando. Isang espesyal na ringtone na nakalaan para sa mga emergency. Tiningnan niya ang screen, nakasulat, AOC Urgent. Agad na nagsalubong ang kanyang kilay. Mahal, I have to take this. I'll call you back. Pinatay niya ang video call at sinagot ang telepono. Ang kanyang boses ay seryoso at walang pasensya. Rico, what is this? This better be important. Sa kabilang linya, narinig niya ang nanginginig na boses ng kanyang operations manager. Sir, Mr. Dimana, good morning po. I'm very sorry to disturb you, sir, but we have a critical incident on flight 5J-851 to Cebu. What incident? Speak! Sir, it's about your daughter. It's about Ma'am Mindy. Ang boses ni Fernando de Mana sa kabilang linya ay bumaba at naging malamig. Ang kaninang pag-aalala ay napalitan ng isang mapanganib na galit. What about my daughter? Is she hurt? Ano nangyari sa kanya? No, sir. She's physically unharmed po. Pero may isang pasahero, a certain Maricar Vinea, who is publicly harassing her. Ininsulto po niya si Ma'am Mindy at ang ating cabin crew. She's demanding that we remove Ma'am Mindy from the flight. Mabilis na paliwanag ni Rico. Isang sandaling katahimikan ang namayani. Sa isip ni Fernando, umaalingaw ang kanyang pangako na hindi niya hahayaang may manakit o may magpahiya sa kanyang anak at nangyayari ito ngayon sa loob mismo ng kanyang teritoryo. Rico, listen to me very carefully. Order that pilot to turn the plane around and go back to the gate. Right now! Yes, sir. Right away, sir. And one more thing. Iparedy mo ang airport security. I want that Maricar Vinea off my plane. I want her banned from this airline for life. Am I clear? Ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Crystal clear, sir. Pagkababa ng telepono, agad na tumawag si Rico sa radyo, pabalik sa cockpit ng Flight 5J-851. Captain Dandan, this is operations. I have a direct order from the top. Turn the aircraft around and return to the gate immediately. Nagulat si Captain Dandan sa biglaang utos. Understood, operations. Returning to the gate. Ilang sandali pa, ang boses ni Captain Dandan ay umalingaw sa PA system ng eroplano. Good morning, passengers. This is your captain speaking. Apologies for the delay. Due to a minor operational issue, we are required to return to the gate. We will provide you with an update shortly. Thank you for your patience. Sa pagkarinig nito, isang matamis at mapanuksong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maricar. Itinaas niya ang kanyang kilay at tiningnan si Tasha na may ekspresyong nagsasabing, I told you so. Itinuon niya ang kanyang mga braso. Kampanting naghintay sa kanyang tagumpay. Para sa kanya, malinaw na ang kanyang banta ay umabot na sa kinauukulan. Nanalo siya. Si Mandy naman ay napabuntong hininga. Hindi ito ang gusto niya. Ang gusto niya lang ay isang tahimik na biyahe.
Pero ngayon, naabala na ang lahat dahil sa kanya. Dahan-dahang umikot ang eroplano at bumalik sa dinaanan nito. Muling kumabit ang jet bridge sa pinto ng eroplano. Ang buong kabed ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ay naghihintay. Bumukas ang pinto ng eroplano. Pumasok ang dalawang nakauniforming airport security. At kasunod nila ang isang lalaking nasa 40s na nakasuot ng isang mamahaling suit, si Mr. Castro, ang head ng ground operation ng airline. Seryoso ang kanyang mukha, walang bahid ng anumang emosyon. Nabaling ang atensyon ng lahat sa kanilang pagpasok. Nagsimula silang maglakad sa aisle ng business class. Inaasahan ng lahat, lalo na ni Maricar, na iisa lang ang kanilang patutunguhan. Si Mandy Dimana sa upuan ng 2A. Inihanda na ni Tito Dex ang kanyang kamera. Naka-zoom in na kay Mandy. Naghihintay sa sandali ng pagpapahiya. Ngunit isang bagay ang hindi inaasahan na nangyari. Nilagpasan ng 3 lalaki ang upuan ni Mandy. Patuloy silang naglakad hanggang sa huminto sila sa pinakaunahan sa tapat mismo ng upuan ni Maricar. Ang ngisi sa mukha ni Maricar ay unti-unting naglaho. Napalitan ng pagkalito. Miss Maricar Vinaya? Ang boses ni Mr. Castro ay formal at walang bahid ng pag-aalinlangan. Yes? What is this? Akala ko ba nandito kayo para sa kanya? Sabi niya, sabay turo kay Mandy. No ma'am, we're here for you. Tila isang malakas na sampal ang mga salitang yon kay Maricar. What are you talking about? On behalf of Dimana Airlines and by order of Captain, I'm informing you that you are being deplaned for causing a major disturbance and threatening the flight crew in violation of civil aviation regulations. What? Are you kidding me? Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Kasalanan niya yun. She doesn't belong here. Do you know who I am? Ma'am, please collect your personal belongings. We can discuss this matter outside the aircraft. I am not going anywhere. Tatawagan ko si Brian Bacalso ngayon din. Matatanggal kayong lahat sa trabaho. Ngunit hindi natinag si Mr. Castro. Sumenyo siya sa 2 security officer. Ma'am, if you refuse to cooperate, we will be forced to remove you. Nang humakbang ang mga security, doon na sumapog si Maricar. Don't you dare touch me! Mga wala kayong modo! Mga basura! Hinawakan siya ng 2 security sa magkabilang braso. Ang kanyang pagkareyna ay biglang naglaho. Napalitan ng isang nagwawalang babae. Ang kanyang Hermes bag ay nahulog sa sahig. Ang kanyang buhok ay nagulo. Ang lahat ng poise ay nawala. Habang sapilitan siyang inilalabas, ang kanyang mga sigaw ay umaalingaw sa buong eroplano. Ang bawat sandali ng kanyang pagpapahiya, ang galit, ang pagpupumiglas, ang pagwawala ay huling-huli sa lente ng kamera ni Tito Dex. You will all regret this! Babalikan ko kayo! Lahat kayo! You will pay for this! Isinara ang pinto ng eroplano. Sa loob, isang mabigat na katahimikan ang namayani. Tapos na ang palabas. Pagkatapos ng insidente, agad na inedit at ini-upload ng vlogger na si Tito Dex ang video. Perfect! Matapobreng ginang. Nag-amok sa eroplano. Heto na yun. Viral na to. Sigurado! Ang video ay mabilis na naging viral at numero 1 trending topic sa Pilipinas. Pinagpiestahan nito ng mga tao sa social media. Ay, grabe si ate, nakakahiya. Sino ba naman babaeng yan? Feeling entitled masyado. Wait, yung kwintas niya? Di ba yan yung La Dame de Diamant? Super mahal niyon! Ay, super mahal nga niyan. Oh my gosh. Ay, oo. OMG! Nabasa ko sa comment section. Kabit daw yan ng business tycoon na si Brian Bacalso. The tea is peeping hot! Mabilis na nakilala ng mga netizens si Maricar Binea
at ang koneksyon niya sa kasal ni Brian Bacalso. Nang makita ni Brian ang video habang nasa isang board meeting, nagalit siya, hindi para kay Maricar, kung hindi para sa sariling reputasyon na nasira. This meeting is over. Agad niyang tinawagan si Maricar na nooy nag-aabang ng kanyang tawag at umaasa ng simpatya. Brian, thanks God you called. Hindi mo akalain ang mga ginawa nila sa akin. They treated me like a criminal. Pinagtulungan nila ako. Shut up, Maricar! I saw the video. The whole country has seen the video. Masaya ka na ba? Video? Anong video? Brian, biktima ako rito. Yung babaeng yun na may kasalanan ng lahat. I don't care about the girl. Ang pakialam ko ay ang pangalan ko, ang reputasyon ko, na kinaladkad mo sa putik. Pinagmukha mo akong tanga. Pinagmukha mo akong cheap. Pero nangako ka. Sabi mo iiwan mo na siya para sa akin. I was just defending our honor. Our honor? Wala kang honor, Maricar. You are a scandal. At dahil sa kahangalan mo, kailangan kong linisin ang gulong to. Don't call me. Don't text me. Wag na wag mo akong tatawagan hanggat hindi ko naaayos to. Naintindihan mo? Ibinaba ni Brian ang telepono. Naiwan si Maricar na natigilan. Ang mga salita ni Brian ay umuulit sa kanyang isip. Ang tagumpay na naramdaman niya ay napalitan ng takot. Gabi sa mansyon ng mga Dimana, si Fernando ay hindi mapakali habang ang asawang si Yula ay kalmadong pinapanood ang viral video ang insidente. I've been calling Mandy for the past hour. Hindi niya sinasagot. Baka na-trauma ang anak natin, Yula. Nakita mo ba kung papaano siya sinigaw-sigawan ng babaeng yun? I should have never let her go on that flight. This is my fault. Hindi mo kasalanan yon, Fernando. Kasalanan nito ng babaeng yon na walang breeding, no class, and no sense. We have to do something. I'll call the legal department first thing in the morning. We should release a statement. Sue that woman for slander and defamation. We have to protect Mandy's name. No. No? What do you mean, no? So hahayaan na lang natin ipahiya ang anak natin sa harap ng buong Pilipinas? Of course not. But the lawsuit is noisy. A public statement make us look defensive. Ang skandal na ito'y nabibigyan ng atensyon na hindi naman kailangan. Hindi ganyan lumaban ang mga Dimana, Fernando. Ang isang public humiliation ay hindi tinatapatan ng ingay. Tinatapatan nito ng isang tahimik, ganap, at permanenteng distraction. Hindi natin sisirain ang kanyang reputasyon. We will dismantle her entire world, brick by brick. How? That woman, Maricar Vinea, gets her confidence dahil sa isang lalaki, Brian Bacalso. Siya ang pader na sinasandalan niya. Para sirain siya, kailangan nating tibagin ang pader na yun. Para magawa yun, kailangan natin ang tulong ng taong mas makapangyarihan pa kaysa kay Brian. Jacinta Valderrama Bacalso. Pero hindi tayo lalapit kay Jacinta. Dahil lang sa viral video na ito at chismis. This is beneath me. That makes me look like a common chismosa. Pupunta ako sa kanya na may dalang armas. Isang armas na hindi niya matatanggihan. Anong armas? Ebidensya. Clear, undeniable, and humiliating evidence of her husband's affair. Isang bagay na magbibigay sa kanya ng lahat ng kailangan niya para wasakin si Brian at ang babae nito. Pagkatapos nito, kinuha ni Yula ang kanyang telepono at tinawagan ng isang pinagkakatiwalaang private investigator. Mang Tonyo, si Yula Dimana to. Yes, it's been a while. I'm fine, thank you.
Meron akong isang trabaho para sa'yo. Isang trabahong importante na kailangan gawin ng mabilis at ng tahimik. I want you to follow 2 people for me. Isang babaeng nagngangalang Maricar Binea at ang lalaking nagngangalang Brian Bacalso. I want everything. Photos, videos, schedules. Gusto kong malaman kung saan sila nakikita, kailan, gaano kadalas. I want undeniable proof of their relationship. Money is not an issue. Ibinaba niya ang telepono na isagawa ng unang hakbang ng kanyang paghihiganti. Lumipas ang ilang araw para magpanggap na normal ang lahat. Nagpunta si Maricar sa isang luxury boutique para mamili. Kumuha siya ng mga damit at sapatos na nagkakahalaga ng halos ₱250,000. Hi girls! I need a new dress. Something fabulous para sa isang very important event. Kukunin ko na to. Okay po, Ma'am Maricar. Ang ganda po ng napili niyo. Nang iswipe ang credit card na galing kay Brian, ito ay declined. Lumapit ang store manager na si Miss Helen para tumulong. Ma'am Maricar, ayaw po pumasok ng card niyo. Ano? That is impossible. Baka sira yung machine ninyo. Try it again. Is there a problem, Kim? Wika ni Miss Helen. Ma'am Helen, ayaw po kasing gumana ng card ni Ma'am Maricar. Bulong naman ni Kim. Ma'am Maricar, pasensya na po. It says card restricted. Hindi po namin alam kung bakit. Baka po gusto niyong subukan ng ibang card. Wika niya sa mahinang boses. Pati ang pangalawang card ni Maricar ay declined. This is ridiculous. I think my bank is having a system issue today. Ay, nakakainis. Fine, babalikan ko na lang to bukas. I-reserve niyong lahat ng yan para sa akin. Umalis si Maricar nang walang nabili. Narinig ang bulungan ng mga tao at naramdaman niyang takot dahil tumigil na ang daloy ng pera. Kinabukasan, sinubukan niya muli ang isa pang sikat na cafe kung saan nakita niya ang grupo ng kanyang mga kaibigan kasama si Tiffany. Hi girls! Sorry I'm late. Grabe ang traffic. Biglang natigil ang kanilang masayang kwentuhan. Oh, Maricar, hi. Oh, sorry, but the table is full. Actually, I think all the tables are full today. Baka sa labas may pwesto pa. Yeah. We're in the middle of a very private conversation, Maricar. Maybe next time. Hayagang ipinaramdam ng grupo na hindi siya welcome. Okay, fine. May hinihintay din naman akong iba. Enjoy your cheap coffee. Umalis si Maricar habang naririnig ang kanilang mga hagikik. Pag-uwi sa kanyang penthouse, muli niyang tinawagan si Brian. The number you have dialed is no longer in service. Please check the number and dial again. Naintindihan ni Maricar na wala na ang lahat, ang pera, ang mga kaibigan at ang koneksyon niya kay Brian. Isa na siyang ganap na mag-isa. Isang linggong nakalipas, iniabot ng private investigator na si Mang Tonyo Kayula ang isang envelope na puno ng ebidensya. Ma'am Yula, heto na po ang mga pinapakuha ninyo. Complete details, photos, at video clips mula sa nakaraang linggo. Kasama na po dyan ang schedule ng mga pagkikita nila. Naging maingat ba sila? Sa unang araw po, oo. Pero sa mga sumunod, naging kampante na po. Lalo na yung lalaki. Very careless. Parang sigurado na po siya sa sarili niya na walang makaalam. Good. Yan lang ang kailangan ko. Ita-transfer ko na lang sa iyo ang iyong bayad. Thank you for your discreet work, Mang Tonyo. Nang makalis ang investigador, tiningnan ni Yula ang laman ng envelope.
nakita niyang isang malinaw na litrato ni na Brian at Maricar na naghahalikan. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Sa taon ng Starlight Charity Ball, sinadyang hanapin ni Yula si Jacinta Bicalso. Jacinta, my dear, it's been a while. You look absolutely stunning tonight. Oh, Yula, it's good to see you. You as well. I hope you and your family are doing well. Wika ni Jacinta. We are, although I'm sure you've seen the video that's been going around about that unfortunate incident on one of our flights. Wika naman ni Yula. The vulgar woman making a fool of herself. It's hard to miss. The talk of the town. Wika ni Jacinta. That woman publicly humiliated my daughter Jacinta. As a mother, I cannot simply let that pass. But in my search for clarity, I discovered something that I believe concerns you more directly. Wika ni Yula. At ano naman yun, Yula? Wika naman ni Jacinta. Sa isang pribadong balkonahe, ipinakita ni Yula kay Jacinta ang litratong mula sa isang tablet. Hindi nagpakita ng emosyon si Jacinta, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang isang malamig na galit. Ito nang ebidensyang matagal niya nang hinihintay. Saan mo nakuha ito, Yula? I have my resources. At hindi lang yan. Meron akong file na naglalaman ng kanilang schedule, locations, even video clips. Everything. Wika ni Yula. Yung babaeng sinasabi mong nagpahiya sa anak mo. Ano ang kailangan mo, Yula? Gusto kong gumuho ang mundo niya. I want her to lose everything na inaakala niyang sa kanya. I want her to disappear. And you, ikaw lang ang makakagawa na na Jacinta. Isang maliit at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jacinta. Consider it done. Thank you for this, Yula. You just give me an undeniable evidence. Hinintay ko ito sa loob ng 3 taon. Now, if you'll excuse me, may kailangan akong tawagan. Ang aking abogado. Umalis si Jacinta para tawagan ng kanyang abogado. Hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan na hindi pa alam ng kanilang mga kalaban. Kinaumagahan habang nasa board meeting si Brian Bacalso. Biglang pumasok ang kanyang assistant. Sir Brian, I'm so sorry to interrupt. Pero may bisita po kayo. Sabi po nila, it's extremely urgent. Tell them to wait. I'm in the meeting. Sir, sila po si Attorney De Leon mula sa Valderrama Law Firm. Agad na pinapasok ni Brian ang abogado ni Jacinta na si Attorney De Leon. Attorney De Leon, what a surprise. To what do I owe this pleasure? If this is about Jacinta's budget for her charities, you can just talk to my assistant. Inilapag ni Attorney De Leon ang isang makapal na folder sa mesa. This is not a social call, Mr. Bicalso. I'm here to serve you these papers on behalf of my client, Mrs. Jacinta Valderrama Bicalso. Nasa ibabaw ng mga dokumento ang mga salitang petition for annulment. Annulment? On what grounds? This is ridiculous. She can't do this. On the grounds of adultery. And we have undeniable evidence. Inilabas ng abogadong isang litrato ni na Brian at Maricar na naghahalikan at ipinakita ito sa kanya. As per the morality clause stated in your prenuptial agreement, which I'm sure you remembered, this act of infidelity triggers a complete forfeiture of your claims on all conjugal properties funded by the Valderrama family.
This includes your shares in our joint real estate ventures, the Forbes Park property, and a full freeze on your personal assets pending investigation for misuse of conjugal funds. Hindi lang ito isang divorce, kung hindi isang financial execution. Nang gabing yun, galit na pumasok si Brian sa penthouse ni Maricar. Brian, thanks God. Akala ko hindi ka na darating. Kailangan mo kong tulungan. Hindi na gumagana yung mga credit cards ko. Inihagis ni Brian ang mga papeles ng annulment sa mesa. Ito ba ang gusto mo, Maricar? Ha? Ito ba ang grand prize na inaasama mo? Ano to? Nag-file ka na? Brian, this is great. Ito na yung hinihintay natin. Hinihintay natin? Basahin mo! Basahin mo ang mga papeles. She's taking everything. My shares, the houses, the bank accounts. Lahat at lahat ng ito dahil sa'yo. Ako? Kasalanan ko? Ipinaglalaban ko lang naman yung sa atin. Ipinapakita ko lang sa kanila na karapat-dapat ako maging asawa mo. You deserve nothing. You are cheap, loud, and reckless mistake. Isang laruan, tulad ng sabi nila. Sa tingin mo, papakasalan kita pagkatapos ng lahat ng ito? I would rather be bankrupt than be tied to a walking scandal like you. Brian, please, huwag mong sabihin yan. Mahal mo ko, diba? This penthouse, the lease is terminated tomorrow morning. The car, ipaparepossess ko na. The credit cards you love so much, they're just useless pieces of plastic now. Lahat ng meron ka, Maricar, galing sa akin. At ngayon, wala na akong natitirang maibibigay. We're done! Umalis si Brian at isinarang pinto ng malakas. Naiwan si Maricar na humahagulgol sa sahig. Gumuho na ang lahat ng kanyang pangarap at wala nang natira para sa kanya. Ilang linggo pagkatapos ng insidente, pumasok si Mandy sa opisina ng amang si Fernando. Mandy anak, umupo ka. I've been thinking a lot about what happened. All these years, I was so focused on protecting you from my physical harm. Tinago kita sa mundo. Akala ko, sa paggawa ko noon, pinapanatili kitang ligtas. I didn't realize that I was also preventing you from becoming the strong woman that you are today. Your calmness during that incident, your grace under pressure, hindi yun kainaan, Mandy. Iyon ay tunay na lakas, the kind of strength that this company needs. I was wrong, anak, and I'm also so proud of you. Naiintindihan ko kung bakit niyo ginawa yun, Dad. At habang buhay akong magpapasalamat sa pagprotekta niyo sa akin. Pero handa na po ako. I want to help you. I want to be a real part of this legacy. Inilatag ni Fernando ang isang folder para sa bago nilang budget airline, ang Dimana Express. This is the 5-year proposal for our new budget airline expansion, Dimana Express. It's a very big project. Maraming panganib, maraming kailangang gawin. It needs a new kind of leader, someone who understands our passengers because she knows how to be one. I want you to lead it. Bilang ang bagong Vice President for Operations. Gulat at pasasalamat ang naramdaman ni Mandy. Ito ay isang responsibilidad na kanyang napatunayan. Dad, I don't know what to say. You don't have to say anything. Just do what you do best. Be yourself. That's more than enough. Samantala, sa isang maingay na karinderya,
Si Maricar Venea ay abala sa pagpupunas ng mga mesa. Sa isang TV sa sulok, biglang lumabas ang balita. And in a bold move, Dimana Airlines has just announced its aggressive expansion into the budget market with Dimana Express. The massive project is set to be headed by its newly appointed Vice President for Operations, the brilliant Mendy Dimana. Napahinto si Maricar at napatingin sa screen. Nakita niyang kumpiyansang mukha ni Mendy. Matapos ang ilang sandali, tinalikuran na lang niya ang telebisyon at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Pinatunayan ng kanilang kwento na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman kung hindi sa kabutihan ng kalooban. Si Maricar ay natutong mamuhay sa mundo ng mga taong dati niyang minamaliit, habang si Mendy naman ay lumipad patungo sa kanyang tunay na tadhana. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.